Okay, got it. Okay. So ilan tayo, brother Ronald? Participant. 1, 2, 3, 1. 5 lang po sa ngayon. Okay po. Sino Senny, yung magulang, tatlo? Ikaw, sino pa? Si Sister Tina pa andyan na. Si Tina, dito, nakikinig siya. Si Nestle po may guest po ngayon. So, Okay. maya po pag Yung mga yung mga ibang grupo natin, wala sila. nag-text na po ako nung kasi simula nating nung 7:30. So, Sila Ruth kaya. baka humabol po yung iba. Sabi ko lang. Okay. Dali, brother Ron, sandali lang po. Sige po. Okay. Ah, ang atin pong tema sa araw na ito, yung pong tinatawag na banal na tipan. Yung pong tipanan. Sister Emer, Brother Amos. Yung pong sa English, ang tawag po dito ay covenant. Yung covenant po, ito po ay isang promise ng Panginoon na pagpapalain niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. Sa English po, ito ay tinatawag na covenant. So, what is a covenant? Ano po ba sa Tagalog ang covenant? Ito po ang, naituro ko na po ito pero sa inyo, hindi pa na ano po, no? Tignan ko na po yung notes ko kasi medyo maingat po tayo dito eh. Ito po. Yung covenant po, Tagalog siguro po tayo, no? Tagalog tayo. Tagalog ko na lang po, no? Itong preparation ko sa English. Yung pong covenant, yung po ang tawag sa Tagalog po ay tipanan. Banal na tipanan. Yung pong tinatawag na Holy Covenant. Ito po yung pangako ng Panginoon Diyos na ginawa niya po kay Abraham sa lumang tipan. Nang kanya pong tinawag si Abraham at nangako po siya na siya po ay gagawa ng isang banal na tipan at siya po ang siyang tinatawag na mamamahala o kondisyon. Ibig sabihin nito, ang covenant po is between two parties eh. Halimbawa kami ni Ronald, magkasama kami sa church. Maaari kami gumawa ng prayer covenant. Yun po ay panalangin na sa sa isang bahagi ng aming buhay, meron kaming tipanan sa panalangin. Meron po akong partner sa panalangin
Nakasama ko po siya nung araw sa Pilipinas. Nang siya po'y naparito sa Amerika sa 2005. And kami po ay gumawa ng isang banal na tipanan, a covenant of prayer. Nagpasimula po kaming manalangin 2005 every week, one day in a week. Ginawa po namin yan ng Martes, minsan Miyerkules, sa isang linggo. Ngayon po ay 2023 na, patuloy pa kaming nasa banal na tipanan namin ng panalangin. So 2020, 2005 hanggang ngayon, kami po ay nandun na sa almost 2005, 2015 is 10 years. Plus 10, 2025, nasa 18 years na po kami nananalangin. Every Sunday. Minsan, nalilipat po namin sa ibang araw kapag meron po mga ministry o meron po mga gawain na di kami makapag-pray. Lilipat po namin yan maaring sa halip na Martes, maging Miyerkules o kaya Thursday. Pero tuloy po ang aming panalangin. Ngayon po, yung covenant po naman, meron din po ginagawang covenant sa karatig na noong unang panahon. Halimbawa, si Ronald po at saka ako, pareho kami magkaibigan. Meron po kami mga kaaway. Halimbawa po, may mga kaaway kami. Ngayon, in the issue of covenant, gagawa kami ng isang blood covenant. Ibig sabihin po nito, maaaring ang gawin namin, sugatan ko po ang aking sarili, yung aking pulso. At yung pulso po ni Ronald, dumaloy po ang dugo, di po ba? Ngayon, amin pong itong pagdidikitin at pagkasama po yung dugo namin, kaunting dugo lamang na dumaloy sa aming mga kamay, ito po tinatawag na blood covenant. Ibig sabihin po nito, kung ano man ang pangangailangan ni Brother Ronald, akin pong pupunuan. At kung may mga kaaway po siya, magkasama kami magtutulong upang marahil ay kausapin namin siya o marahil tulungan si Ronald kung may mga masamang yung party na galit po kay Ronald o sa akin. In the Old Testament, ganoon din po sila ang mga nangyari. May tinatawag pong mga covenantal na tipanan. Ibig sabihin po nito, may mga tribo doon po sa Kanaan, no? Which is actually the old Israel. Kung tawagin po natin, meron silang tinatawag na blood covenant na yung hari at ang isang hari, meron silang kondisyon na gagawa po sila ng isang banal na tipanan upang ipagtanggol ang isang hari na maaari sinasalakay ng maraming mga kaaway. Yun po ang tawag sa covenant po ito. Ngayon, dito po sa covenant nito, biblical covenant, ang Diyos po gumawa siya ng banal na tipan. Ito po yung matagpuan natin dito po sa Genesis 15. Tingnan po natin ang Genesis 15. If Ronald can bring us to Genesis 15, Brother Ronald. Genesis 15. Ayan po, no? Sister Emir. God's covenant with Abram. Yun, no? Ngayon, we have to define atin pong alamin ang kahulugan ng covenant. Ito po sa English, a covenant is a bond, B-O-N-D, parang pagkit, parang pandikit, ano? A bond, o kaya relationship. It is a bond in blood. Okay? A relationship that God made with Abram, okay? Tapos sovereignly administered. Ibig sabihin, ang Diyos po ang siyang gumawa ng tipan kay Abraham. So yung kanginang illustration ko, it is a conditional covenant between two parties, between two human beings. Pero with God, ang covenant niya po unconditional. Siya lang ang mamamahala. Hindi po si Abram. At that time, his name was Abram. Hindi po siya mamamahala kung hindi
Si Lord lang po ang ating Panginoon Diyos ang mamamahala, no? So God enters into a covenant relationship with men tulad po ni Abram. At siya po ay gumawa ng isang banal na tipan and sovereignly, ibig sabihin Diyos na makapangyarihan, pero He institute a life and death bond. Ibig sabihin po nito, Sister Emer, isa pong relationship ng buhay at kamatayan ang ginawa ng Diyos. Nang tawagin po niya si Abraham. Ito po'y kamangha-mangha. Now, pakibasa nga po, Sister Emer, yung 1, 2 hanggang siguro Genesis 15. Let me see. Marami po kasing passages eh. Okay, Genesis 15. Sabi po dito, mas Brother Ronald, gawin mo po sa sa Genesis 17. Mas maliwanag po sa Genesis 17 eh. Ayan po, pakibasa po, Sister Emer. Okay, Genesis 17. And Verse I 1. will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Ayun, no? Itaso po, Brother Ronald, mabasa ng may mo. 3, 4, 5, pakibasa po, tuloy niyo po, Sister Emer. Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Tuloy po ninyo. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. Verse 7 po. And I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Okay, salamat po, no? Sa Tagalog po, gumawa po ang Diyos ng isang banal na tipan, ng isang tipanan po between God and Abraham. Actually, ang pangalan po niya noon ay isa pang pagano eh. Ang pangalan niya Abram or Abram, hindi pa Abraham. Pero sabi niya po dito, when Abraham was 99 years old, 99 na po siya, the Lord appeared to Abram, Yahweh, the Lord po, no? Yahweh, and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Ibig pong sabihin nito, ang Diyos, siya po ang kumatagpo kay Abraham. Ganoon din po tayo eh. Ang Diyos lang po ang siyang gumagawa po ng paraan para tayo maligtas. Brother Amos, ang ating kaligtasan, Diyos po ang may gawa, hindi po tayo. Marami po nagtuturo ngayon, sabi nila, accept the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maganda pong pakinggan, pero sa Bible po, hindi po sinabi yun eh. Wala pong tinatawag na nanggaling sa tao eh. Ang ating kaligtasan, Diyos lang po ang siyang mayroong plano at siya ang mayroong gawa. Kaya nga po sabi dito ng ating pag-aaral, sabi niya, I will make a covenant between me and you. At ang covenant na ito, si Abraham, minultiply po niya yung ang lahi ni Abraham. Sabi niya rito, I will greatly multiply you exceedingly. Okay, doon po sa unang verses 1 and 2. Okay, then Abraham fell on his face and God talked with him. As for me, sabi niya, okay, behold, my covenant is with you. You shall be a father of many nations. Okay, yan po sabi dito, no? Ito po yung sa unahan eh. No longer shall your name be called Abram,
Kasi pag tayo po naging Kristiyano, yung mga pangalan po natin na nalaman po natin sa lupa, halimbawa katulad po natin, let's say si Brother Amos. Ang pangalan mo, Brother Amos, is Ambrosio, di po ba? Brother Amos? Hello? Yes po. Ambrosio. Pero we know you as Amos. Okay? May nangyari po, Brother Ambrosio. Katulad ko, ang pangalan ko, nung ako'y bata pa, Albert ako eh. Pero nung ako po ay tinawag ng Panginoon, ang hindi na po ako Albert lang eh. Ako po ay tinawag ng pastor na po ako eh. Pastor Albert. Hindi po ako ang may gawa nito eh. Kasi yung buhay ko po nung araw, as a testimonial ko po, wala naman akong love for the lost eh. Yung mga tao, para sa akin, sapat na yung buhay ko na wala naman akong mga inaapi, wala naman akong mga hinahamak. Para sa akin, kontento na ako sa buhay ko na kumita ako ng salapi, magkaroon ko ng pamilya, pero ang problema natin, meron tayong mga kasalanan eh. Sabi ng Panginoon, there is no one righteous sa Romans chapter 3. Walang sino man ang walang kasalanan. How do we deal with sin? Kaya kailangan natin ngayon ng isang tipan. Sana maunawaan po ninyo ko. Ang tipan na ito, sinabi po ng Panginoon, ginawa niya kay Abram, na tinawag niyang Abraham, na yung pangalan Abram is the father of, ang tawag po dito, Brother Ronald, how do you say yung Abram lang? The father of a family lang, ano? Sabi dito, di ba? Ronald. Kapag Abram lang siya, in the flesh, he'll be a father of parang kanyang lahi, no? Ronald. Opo. Pero Within the ng family lang. family lang. Pero nang siya tinawag ng Panginoon Abraham, he became the father of many nations. Kaya pansinin po natin, maging dito po sa mga Muslim at dito po sa ating mga Kristiyano, no, Muslims at mga Hebrew people o Jewish people, all of them believe in Abraham eh. Kasi Abraham, sabi ng Panginoon, you will be a blessing sa lahat ng bansa. Kaya maging po yung Muslim, they have believed in Abraham as a great man of God. At lalo na po tayo, ang mga Hudyo, ganun din. So tayo rin ganun na kapag tayo po ay gumawa ang Panginoon ng isang tipanan sa atin kay Sister Emer, at naunawaan ni Sister Emer ang salita ng Diyos sa ating pag-aaral, si Brother Amos din, Sister Seni, si Ronald, o si Sister Tina, something happened eh. May nangyari. Yung buhay ko nung araw, hindi, religyoso naman ako eh. Kaya lamang, I'm a Roman Catholic, pero hindi ko maintindihan yung aking pagiging religyoso eh. Wala akong tinatawag na longing to witness sa mga ibang tao. Wala akong longing na mangaral eh. Wala sa akin yan eh. Inhenyero po ako eh. Nagpunta nga ako sa Saudi para po magtrabaho dahil malaki ang sweldo doon eh, dollar eh. Nung ako nasa Department of Science and Technology, alam mo naman ang ating mga sweldo sa gobyerno sa Pilipinas, tamang-tama lang na sa isang pamilyang di naman kalakihan, pero something happened eh. Kinatagpo ako ng Diyos sa isang banal na tipanan. Gawin din po tayo sa ating pag-aaral, Brother Amos, Sister Emerlina, Sister Seni, no? Brother Ronald, kung paano po kinatagpo ng Panginoon Diyos si Abraham, gumawa siya ng banal na tipan. Ang sabi po niya rito, sabi niya dito, no? No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. So si Abraham po pinanggalingan ng lahi ng mga Hudyo,
hindi lamang ng Hudyo. Siya po ay pinanggalingan lahi ng mga Kristiyano. Tayo po. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, in 17, I will make you a father of many nations. Kaya ito mga Hudyo po, yan po ang ama ng mga Hudyo, si Abraham. Siya po ang pinanggalingan ng bansang Israel. Kaya meron po tinatawag na mga Jewish people o Hebrew people sapagkat si Abraham po, siya ang pinakang ama ng mga Israelita. Pero pansinin po ninyo, ang mga Israelita ngayon, marami po sa kanila hindi naniniwala sa Panginoong Hesus eh. Diba? Kahit na sa mga panahon ito, marami pa rin mga Israelita ang naniniwala mayroong Diyos. They believe in God the Father. Pero when it comes to the Lord Jesus Christ, marami sa kanila ang hindi pa sumasampalataya. Okay? Pero tinawag ng Panginoon ang bansang Israel. Ang sabi niya, tinawag niya ang bansang Israel kahit ito ang pinakamaliit na bansa at pinakakaunting tao, dito manggagaling ang Panginoong Hesus bilang tao eh. So the nation Israel is blessed by God kasi yung Israel nanggaling po rito ang Panginoong Hesus eh. He became a Jewish person. So God in the flesh. Yan po sinabi sa Genesis anong ano to yung wow. Mga ano na senior moments na. Ito pong si Timothy. Timothy chapter 6. 2 Timothy chapter 6 po, no? Sabi rito. Sabi niya na chapter 3 po pala. Great is the mystery of godliness. Great is the mystery of godliness. Tingnan po ninyo. 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? Okay, ang sabi po dito. Verse 16. Ang sabi, pakibasa po Brother Amos. 16 po. Dito na sa screen. Nasa screen po eh. Pakibasa sa screen. Mas. See, great the ministry of God. God was manifested in the flesh, Yun. justified in the spirit, Mhm. seen by angels, which among the Gentiles, believe all in the world, receive up in God. Ayun, no? Yung pong great is the mystery of godliness eh. Kasi po yung pagiging tao ng Panginoong Hesus is a mystery. Paano po ang Diyos naging tao? Di po ba? Siya po ay Diyos. Siya po Espiritu. Pero the Bible reveals to us na in Timothy, 2 Timothy, 1 Timothy chapter 3, sabi dito, without controversy, ay po, great is the mystery of godliness eh. Ano pong mystery of godliness? Ang sabi rito, God was manifested in the flesh. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Manifested in the flesh. Okay? He was fully God and fully man. Yun po sinasabi ng ating mga theologian. Justified in the Spirit, kasi po siya po ang nagbigay ng Holy Spirit sa atin. Seen by angels, kasi he was truly watched by angels. And he was actually justified in the Spirit. Seen by angels, preached among the Gentiles, and taken up in glory. So yung pong mystery po ito, na si Abraham tinawag ng Diyos upang siya maging ama ng Israelita, mga Israelita, hindi lamang mga Israelita, siya rin ang ama ng maraming mga Muslim. They believe in Abraham, pero ang higit dito, ang tipanang ginawa ng Panginoon, hindi niya ginawa sa mga Muslim. Ginawa niya
sa mga Israelita, sa Hudyo, okay? At doon sa mga Kristiyano. Sa Hudyo muna, bagamat maraming Hudyo ang hindi sumasampalataya sa kanya, pero maraming mga Hudyo ang mga tinatawag na Messianic Jew, tulad po nila Peter, tulad po ng 12 apostoles, tulad po ng mga patriarka, yung mga propeta. Lahat po yan ay galing sa Israel eh. Diyan tayo pinagpala. Sino ba ang mga author ng Bible? Tingnan po ninyo, si Pedro, si Peter, si Timoteo, o si James, Santiago. Yan po yung mga Hudyo eh. O si John. Mga Hudyo po yan. Si Mateo, si Marco. These are Hebrew people. And sumulat sila ng salita ng Panginoon na ginagabayan ng banal na Espiritu. At ang isa pa rito, na ang bansang Israel ang siya nagpalaganap ng salita ni Lord eh. Kaya nang pinili ng Panginoon ang bansang Israel, number 1, upang i-reveal niya ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan through the Hebrew nation. Kasi diyan ang galing ang Panginoong Hesus eh. Pangalawa, di ba, ginamit ng Panginoon ang lahat ng mga Israelita na ang maihayag ang banal na Bible. Now, on the 10th point ko, okay, gumawa ang Panginoon banal na tipanan sa mga seed. Yung seed ni Abraham. Sino bang seed ni Abraham? Yung binhi ni Abraham at ni Sarah. Hindi po ba ang unang-unang binhi? Sino ba ang unang seed ni Abraham? Di ba si Ismail at si Isaac? Di ba? Pero ang pangako ng Panginoon hindi po napunta sa mga Muslim. Yung pong mga angka ni Ismael, kundi nandun po kay Isaac, yung anak sa pangako. Dahil si Isaac, anak sa pangako, dahil si Ismael, na nagsiping si Abraham at si Hagar, in the flesh, nanganak si Hagar sapagkat paari siyang manganak eh. Bata pa siya. Pero si Sarah, 90 years old na. Hindi na pwedeng manganak. Bagamat si Abraham ay 100 years old, ang mga lalaki kaya pa eh. Pero si Sarah ay 90, hindi na manganak. Kaya sabi ng Panginoon, dahil siya ay baog, this what? Hindi siya nanganak eh. Maaaring baog siya. Pero sabi ng manganganak ka pagdating ng sandali. So, nang manganak si Isaac, si Sarah 90 years old, kaya si Isaac anak sa pangako, himala. Nakuha po ninyo? Ibig sabihin nun, born again. Di ba? Pinanganak sa pangako. Kaya tayo, sa ating pag-aaral ng Bible study natin, habang tayo nag-aaral, di ba? Ang nangyayari sa ating pag-aaral, naunawan natin, sabi, unless a man be born again, walang makakarating sa langit. Ano ba yung born again? Ibig sabihin nun, anak sa pangako. No? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao born again eh. Diba? May mga taong relihiyoso. May mga taong naniniwala sa Panginoong Hesus. May mga taong naniniwala sa mga patriarka. Pero iba yung pangako ng Panginoon. Na ibig sabihin niya, nang kausap po ni Jesus Christ ang pariseyong si Nicodemo. Si Nicodemo po relihiyoso eh. Nagtuturo po siya ng Bible. Siya po respetado ng maraming mga tao sapagkat siya po ay nag-aral under a good teacher of the Bible, of the law. Pero hindi niya alam ibig sabihin ng born again. Kaya sabi ng Panginoon, maliban ipanganak kang muli, ibig sabihin nito, meron tayong tinatawag dalawang kapanganakan. Una sa lahat, ipinanganak tayo sa laman. Si Sister Emerlina pinanganak, si Brother Amos ipinanganak sa laman. Ang birthday natin, alam natin. Pero ipinanganak sa Espiritu, Diyos lang gumagawa. Kasi yung word na born again, yung again, anothen, sa Grego, ibig sabihin, ipinanganak galing sa langit. Kaya sabi niya, maliban na ipanganak kang muli, kung hindi ka born again, hindi ka makakarating ng langit. Okay? Kaya the mystery of godliness, ibig po siya, ang Diyos ay naging tao
God was manifested in the flesh, justified in the spirit. Ibig po sabihin nito, siya po talaga ay nagmanifest and He is truly God. Mystery of godliness God was manifested in the flesh, ang Panginoong Jesus Kaya nga, sa pagbaba ng Panginoon, tinawag niya si Abraham at dun sa binhi ni Abraham at ni Sarah, doon nang galing ang lahat ng anak ni Lord. Nakuha po ninyo? Kaya sabi po sa Romans chapter 2, sabi dito, Romans chapter 2, Ronald, let's go to Romans chapter 2. Pakita natin dito. Romans chapter 2, verse 29. Brother Ronald. Ito, 28 po dito. Yan po ninyo. For he is not a Jew. Hindi. Ayan. Sa 28 po, no, Brother Ronald, Brother Amos, tingnan po no. For he is not a Jew who is one outwardly. Ikaw ay Hudyo sapagkat ipinanganak ka sa laman. Galing ka sa bansang Israel. No? Nor is circumcision. Ibig sabihin, tinuli ka bilang a sign na ikaw ay Hudyo. No? Na tinawag ng Panginoon. You were called under the Jewish nation. Ikaw ay circumcised in the flesh. But he is a Jew. Tayo raw ay Hudyo who is inwardly. Tayo po ay Hudyo rin ang tawag. Kaya yung mga Jew, yan po ay tagapagmana ng langit Pero hindi lahat ng Hudyo. Ang tagapagmana ng langit, yung mga Hudyo who is one inwardly. Ibig sabihin, si Sister Emer, siya ay Hudyo rin. Pero ang kanyang pagiging Hudyo ay sa tawag ng Diyos, inwardly. Ibig sabihin nito, anak siya ni Abraham in the spirit. And circumcision is that of the heart. Tayo ay tinuli sa puso ng banal na espiritu, not in the letter, whose praise is not for men, but is not from men, but from God. Ibig sabihin nito, ang mga Hudyo talagang tagalangit, hindi yung mga Hudyo ipinanganak sa Israel, sa laman, kundi yung mga Hudyo talaga na sila po ay talagang isang Hudyo na anak sa pangako, na born again sila. Kaya tayo ay Hudyo. We are the true Jewish people. Yung talagang mga pinanganak sa espiritu, hindi po sa laman. I hope you can follow that. Kaya sabi niya, unless a man be born again, sapagkat tinawag niya si Abraham, yung lahi ni Abraham, galing po kay Isaac. Tapos sumunod po rito, si Jacob, yan, mga anak po, mga Hudyo yan. Pero ang talagang Hudyo, yung talaga pong talagang nagkaroon ng himala, na siya po ay na-born again, siya ang tunay na Hudyo, nahiwa sa puso. At sa banal na espiritu tayo po ay nabago, hindi sa mamagitan lamang ng sulat, ng letter, pero gawa ng Diyos, but from God. Any question po doon? Mr. Eber, meron po kayong question doon? Hindi na po. Okay, Brother Amos. Magtanong po tayo para lalo na maunawaan natin. Kailangan ba natin tayo ma-born again? Yes. Kapag di ka born again, hindi ka tagalangit. Tingnan po natin sa John chapter 3, Brother Ronald. Go to John chapter 3. Kita po ninyo ang pasabi dito. Okay? Yung pangalan po ni Nicodemo, Pariseo. Pero si Nicodemo, hindi pa siya born again Pero siya nagtuturo ng Bible. Ruler pa siya ng Hudyo, you know. There was a man of Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jew. This man came to Jesus by night and said, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Ibig sabihin nito, namangha si Nicodemo, isa siyang Hudyo na nagtuturo ng Bible at nakita niya himala na ginagawa ng Panginoon, nabubuhay mga patay, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketong, leprosy, pinapakain niya ang mga mahirap sa pamamagitan ng himala, nagmultiply niya ang
tinapay at ang isda, pinakain ng 5,000 kalalakihan, maliban pa sa mga bata at mga asawa nila. O, pinupuri niya si Jesus, pero sabi ng Panginoon, Jesus answered and said, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya pag hindi ka born again, you will not go to heaven. So kung hindi ka born again, ano ba yung born again? Di ba? Tanong natin, ano ba yung born again? No? Kaya sabi ni Nicodemo, paano ako born again? Ano ba ibig sabihin ng born again? Taas mo, Brother Ronald. Okay? Nicodemus said, how can a man be born again when he is old? Ipapanganak pa ba ako sa tiyan ng aking nanay? Ha? Anong sabi ng Panginoon? Most assuredly I say, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin po ng water dito, hindi po ito tinatawag na baptism. Kasi at this point in time, wala pa yung tinatawag na baptism eh. Wala pa yung sign. Wala pa yon. Yung born of water and the Spirit, ibig po sabihin ito parang paghuhugas na ginagawa ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo ay patungo sa kapahamakan. Kasi walang kahit na isang tao na inosente. No one is righteous. Not a single person. No one is seeking after God. Walang naghahanap sa Diyos. Sino nga? Maraming tao po ngayon, religyoso eh. Ako'y Romano Katoliko, ako'y Protestante, ako'y Agripay, ako ay Muslim, ako'y Hudyo. That is not salvation. Ako'y Baptist, ako'y Metodista. Ang tanong, born again ka ba? Yan ang tanong. Okay? Sabi niya rito, born of the Spirit is Spirit. Ibig sabihin nito, habang tayo nakikinig sa turo ni Jesus, hinahantulad niya yung born again na parang hangin eh. Yung hangin, di ba? Sister Emer, di ba yung hangin? Kapag dumating sa naramdaman mo yung hangin, ano ba naramdaman mo sa hangin? Minsan malakas, di ba? Pag lumabas ka, minsan malakas ang ihip ng hangin. Siguro mayroong tinatawag na darating na mga malakas na ulan, di po ba? O bagyo. And then you will notice na pag umihip po ang hangin, anong nangyayari? Gumagalaw po yung mga halaman, di ba? O kaya naramdaman mo na tila baga ikaw ay parang hinihila dahil malakas ang hangin eh. Di ba? So sabi ng Panginoon, ganoon din na ang ipanganak na muli. No? Tulad ng hangin. Yung hangin po dito, tinulad ng Panginoong Hesus sa banal na Espiritu. Habang tayo nag-aaral ngayon at binabasa natin ito, ang hangin ay meron pong gawain ito na Holy Spirit tulad ng hangin. Nakikinig tayo ngayon, bigla nang humihip ang hangin. Tumama kay Brother Amos. Biglang may nangyari sa kanya. Naramdaman niya, kaiba, nangyari sa akin yan sa Saudi. 1984. Ako'y galing sa aking pagpupul. Naglaro ko ng pool, natalo ko. Pero one time, nakarinig na rin ako ng pagtuturo eh. Natandaan ko, yung Acts 16:31, hindi na naalis sa puso ko yun. Ano ba ito? Ano ba yung sabihin ng Acts 16:31? Hindi ko alam yun. Pero may nangyari. Ibig ko sabihin, 1984, na-born again ako. Kasi nung nangangaral yung lay preacher, wala namang mga pastor dun eh, mga lay preacher lang eh. Nangangaral siya, binabasa niya yung Bible eh. Ngayon yung Bible, sabi niya, is the power of God. The gospel is the power of God. Ibig sabihin ito, pagka pinag-aaral mo yung Bible, nagbabasa ka, may nangyayari. Sapagkat ang author ng Bible study, ang author ng Bible, si Lord Jesus Christ. Ang kapangyarihan sa Bible, yung Holy Spirit eh. Kaya si Emer, nakikinig siya, Sister Emer, si Brother Amos, Sister Seni, o si Ronald, si Tina, ako, nakikinig, bigla na may nangyari. Umihip ang hangin. Pagdating kay Brother Amos, nabago. Nagkaroon na ngayon si Brother Amos ng conviction, Panginoon, patawarin mo po ako. Doon siya nakahingi ng paghingi ng pagpapatawad, humingi ng kapatawaran. Sapagkat hindi ka pwede humingi ng kapatawaran kapag hindi ka pa born again. Patay ka, your spiritually dead eh. Kung patay ka espiritu, paano ka magano?
Anong sabi sa Romans chapter 3? Di ba? So, ang kailangan, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from. Tapos mo, Brother Ronald, where it goes, so is everyone who is born of the Spirit. Ibig sabihin yan, ang pinakang susi dito, for the gospel is the power of God. Ito pong gospel is the word of Jesus Christ. Itong binabasa natin ngayon, salita ng Panginoon, tinuturo po natin. Binabasa ko lang po ito. Ngayon, pag gumawa ang Holy Spirit, ilan lang tayo? Siguro 5 lang tayo, 6. Ha? Umihip ang hangin, hindi po si Ronald. Ayun. Naalala ko yan, kinasal ko yung si Ronald tsaka si Nestle. Ronald, kailan ko kayo kinasal? Tandaan mo, Brother Ronald? March 2015 po. 2015. Ilang taon na ngayon? 8 years ago, right? Magna 9 Okay. years na. Oh. Pero may nangyari. Anong nangyari? Would you like to testify, Brother Ronald? Anong nangyari? Through ano po, yung pagba-Bible study natin, mga prayers and everything, binago po kami ng Panginoon. Nagkaroon kami ng desire to actually read the Bible, and doon na po nagsimula yan nung nagbasa kami. Ayun, kita po ninyo? Nung kinasal ko yung mga batang yan, 20, anong year, Ronald? 15 2015? po. 2015, hindi pa kayo born again noon, di ba? Hindi pa po. Di pa. Pero nangaral ako noon. Ngayon, nag-invite ko sila after nakasal, nagturo na ako, sa sabi nga ni Brother, sa pakikinig niya ng Bible, unti-unti, na born again siya. For the gospel is the power of God for us to be saved. Walang iba. Kaya pagka nagbabasa ka ng Bible, may nangyayari. Okay, may nagtuturo. Ngayon, kapag nagturo ako, ang ginagawa, hindi ibig sabihin nagturo ako, hindi po ka ng Holy Spirit, ang unang-unang mangyayari na alam mo na ikaw ay born again na, anong unang-unang mangyayari? Ang unang-unang mangyayari, meron ka ng tinatawag na prompting o urge na yung espiritu nasa iyo, born again ka na, kasi ang ating katawan lupa, kakain tayo, di ba? Almusal, tanghalian, hapunan, merienda. Minsan 5 beses pa tayo kumakain, di ba? Oh, in the flesh. Ngayon, in the spirit, born again ka na, kakain ka ngayon. Espiritu kakain. Ang alam ko, born again ka na, hinahanap mo ngayon yung salita ni Lord. Hawak mo yung Bible, o kaya gusto makinig ng Bible study, unti-unti mo nang binabasa, may nangyayari. Unti-unti, yung bagang hangin, umihip ang hangin, at tinamaan si Sister Emer, si Brother Amos, ngayon iba na. Gustong-gusto mo nang mag-aral, gustong-gusto mo nang magbasa ng Bible, kasi yan ay pagkain ng iyong espiritu, ng iyong kaluluwa. Yan ang unang-unang pangangailangan ng isang taong pinanganak na muli. Now, si Brother Ronald, can you tell me something about si Brother Aldrin? As far as I know, nung nasa college pa po siya, palainom siya, palalabas, maraming bisyo, even pambababae. Then, I think na ang kwento po niya sa akin is na-invite din siya sa Bible study. Then, yun po yung naging simula niya, yung pagbabago. Dati siyang umiinom, dati siya bumabarkada, Opo. dati rin siyang ma-chicks, mga babae. Palamura din po dati. Tingnan mo yung salita niya, palamura, pero may nangyari. May nangyari kay Aldrin. Mantakin mo ngayon ay pastor. Nangangaral na siya. Tsaka tingnan mo yung sipag niya sa mga pagtuturo niya ng mga malilit na mga churches na ngayon. At si Ronald, ganun din. Deacon si Ronald. Hindi man sa pumili kami. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Kaya alam po ninyo, the wind blows. Inihantulad ng Panginoong Jesus ang Holy Spirit is a breeze, B-R-E-E-Z-E, like a wind that blows where it wishes. Kaya kapag maraming tao, mapapansin nyo, umihip ang Holy Spirit, isa lang ang napili, katulad ni Zacchaeus. Di ba alam nyo ba ang buhay ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, maliit na tao lamang, pero
Nalaman niya, dumadaan ng Panginoong Hesus sa kanyang lugar. Isa siyang mga tax collector. Ang dami niyang ninakaw ng mga taxes sa tao. Pinapatungan niya. Pero, pinapatungan niya ng malaking tubo. Ha? Pero dumaan ang Panginoong Hesus. Nakita niya, ang gusto lang niya makita si Hesus. Hindi man siya nagsisisi. Makita lang niya. Maliit siya. Siya'y panda. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa isang sycamore tree. At pagdating niya sa taas, nakita niya dumadaan si Jesus. Tinitingnan lang niya eh. Hindi naman siya nagsisisi. Hindi naman siya, nakatingin lang siya. Sabi ng Panginoon, Zacchaeus, tingnan siya ng Panginoon. Bumaba ka dyan. I need to stay in your house. May nangyari nang tawagin siya ng Panginoong Jesus. Ano nangyari? Brother Ronald, tuloy mo, Brother Ronald. O Seni. Seni, are you there, Seni? Ano po yung pastor? Anong Sino nangyari kay Zacchaeus nang sinabi ng Panginoon na Zacchaeus, come down and I need to stay in your house. Ano sinabi ni Zacchaeus? Hindi ko po Siya na... nagbago, di ba? Yeah, pastor, yung ano siya, na-convict siya. Nakumbik agad siya. Yung mga Sabi niya ninakaw ko, kung- Panginoon, sabi niya, susuli ko na. Sosoli niya, sabi niya. Oo. Kasi tinuro siya ng Panginoon eh. Zacchaeus, ganyan yan, ganyan ang ano. This Holy Spirit na galing sa Panginoong Hesus, sa daming tao, ilan libong tao kayo, Seni? Siguro mga 50,000 o 30,000 o 20,000. Hindi natin alam, multitude eh. Pero isa lang naligtas. Duman ng Holy Spirit, yung hangin. Tinamaan si Zacchaeus. Kaya tayo, sabi na magsisi ka. O humingi ka ng tawad. That is right. Pero ang dapat nating malaman, wala tayong magagawa eh. Ang covenant is unconditional, hindi conditional. Pag sabi mo, tinanggap ko si Jesus, kaya ako na born again. Hindi tama yun. Ano yung kung bakit? Sapagkat yung work mo, o sabi mo, inaccept ko siya, may will ako. Yung will mo, walang kinalaman doon sa pagtawag ng Panginoon kasi you were called by God by His grace alone. Unconditional electing grace of God and His call. He saved us and called us with a holy calling. Tinawag niya tayo. Kaya pag tayo nag-aaral ng Bible, biglang na umihip ang hangin at tinamaan si Sister Emer at tinamaan si Aldrin, nakita natin ngayon ang buhay ni Aldrin, tinamaan si Ronald, yung mga anak nyo, abay, biglang ang lalakas nila. Sa awa lang ni Lord. Wala naman magaling sa Panginoon. Tinawag niya yung mga hindi magaling eh. Ang tinawag niya, hindi marurunong. Tinawag niya, hindi nag-aral ng mataas. Tinawag niya yung mga mahihirap lamang. May mga yayaman din, pero walang magmamalaki sa Panginoon. Lord, tinanggap kita. Kaya pagdating mo sa langit, tatanungin ako, halimbawa, tatanungin si Ronald tsaka ako. Halimbawa, Ronald, why would I let you enter heaven? O tinawag, Pastor Albert, why would I let you enter? Kasi Lord, tinanggap kita Panginoon eh. Kaya Lord, papasok ko sa langit. Yun mo? O sasabihin ng Panginoon sa akin eh, tinanggap mo ako eh, yung iba hindi ka tinanggap, di ikaw, gawa mo yan. Pero tinanong si Ronald, Ronald, why would I let you enter heaven? Sabi ni Ronald, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ako ay makasalanan, Lord. Humingi ako siya ng awa, O God. Humingi lang ako ng iyong compassion. Yun ang alam natin. Humingi tayo ng awa sa Kanya. Kapag tayo nag-aaral, meron tinatawag na divine election eh. Ang Diyos namili. Yung mga turo ngayon, hindi namimili ang Diyos. Kaya makikita mo, maraming turo ngayon, ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. Hindi siya namimili. Sinabi sa Bible yan eh. He has chosen us. Sabi niya, be diligent to make your call and election sure. Yan ang tuturo ko sa next Sunday after the pastor dyan. Be diligent. Ano ba sa Tagalog yung diligent, Sister Seni? Be diligent. Ibig sabihin, tayo ay magsumikap. Magsumikap tayo. Be diligent to make your call. Alamin na tayo tinawag ng Diyos. And election tayo hinirang ng Diyos. Be diligent to make your call and election sure. And if you do this, ang sabi nito, if you do these things, you will never stumble.
Ang liwanag, galing sa Bible yun. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11 eh. Therefore, my brothers, sabi ni Paul, sabi ni Peter, be even more diligent to make your call and election sure. Sabi niya, tiyakin mo, tinawag ka ng Panginoon. For if you do these things, you will never stumble, for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Christ Jesus. Dapat alam mo, ikaw ay pinili ni Lord. Dapat alam mo na ikaw ay tinawag ni Lord. Sapagkat nang umikot ang Holy Spirit, tinamaan niya ang mga nais ng tawagin. Kaya sabi ni Nicodemus, how can these things be? Hindi niya alam, teacher siya ng Bible. Anyway, so yun po ngayon ang ating balik po tayo ngayon, Brother Ronald, sa ating outline. Okay. So, what is a covenant? Ano pang ginawa ng Panginoon? Sinabi niya kay Abraham, no? I want you to see this kasi mahalaga po ito eh, banal na tipan eh. Sabi niya ngayon kay Abraham, no, sa ating pag-aaral, saan ba sinabi yun na? Ito, sa 15 po, sa Genesis 15, sabi niya rito, nangako ang Diyos kay Abraham, sabi niya, magkakaroon ka ng maraming mga anak. Yun ang ibig sabihin nun eh, maraming mga offspring. Pero sabi ni Abraham, Panginoon, paano ako magkakaroon ng maraming offspring na sabi mo tulad ng mga bituin sa langit? Wala naman akong anak. Diba? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Diba? Hindi mo maging tagapagmana si Eliezer of Damascus. Okay? Ang maging tagapagmana mo manggagaling sa iyong katawan. Walang iba si Isaac. Sabi niya, look toward heaven. Count the stars. If you're able to number them, so shall your descendants be. Kaya tayo ngayon, galing tayo kay Abraham. We are the seed of Abraham kasi ang mga Hudyo, hindi sa flesh, kundi sa spirit. Ang tunay na Hudyo, yung ipinanganak sa espiritu, the born again. Yan ang tunay na Hudyo, sabi niya rito, no? Tapos sabi niya rito, how shall I know that I will inherit ang pangako mo sa amin? Okay? So, ang sabi niya ni Lord, magdala ka ng 3 taon na baka, 3 taon na babaeng kambing, 3 taon na ram. Ano ba ram sa Tagalog? Parang ano, no, yung ang tupa, right? Lalaking tupa. A turtle dove and a young pigeon. Tapos sabi niya ito, hatiin mo ito sa 2, down to the middle, and place each piece opposite the other. But he did not cut the birds in 2. Okay? Now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram. Si Abram po, tinawag ng Panginoon, gumawa siya ng banal tipan, pagpapalain kita. Manggagaling sa lahi mo, ang mga tunay na anak ko, ang mga born again. Ang sabi niya, Panginoon, paano mangyayari ito? Wala naman po akong anak. Ang sabi ng Panginoon, hindi si Eliezer, yung katulong niya si Eliezer. Isa siyang taga Damascus. Sabi niya, hindi. Manganganak si Sarah. Panginoon, 90 years old na siya, manganganak pa. Yan ay anak sa pangako. Kaya ngayon, sabi niya, paano ko malalaman na gagawin mo ito, Panginoon? Pinatulog ni Lord si Abram at nang hatiin niya yung baka, yung tupa, at saka yung tupang lalaki, sabi dito, at a 3-year-old female goat, isang kambing na babae, isang tupang lalaki, 3-year-old, tapos sabi niya, isang 3 taon na baka, tapos turtle dove and a young pigeon, pinahati niya, pagkatapos natulog si Abraham, doon sa hinati, pinaghiwalay niya sa opposite side, dumaan si Lord sa gitna. Ayun. Ibig sabihin nito, and behold, then sabi niya rito, now when the sun was going down sa 12 po ng 15, a deep sleep fell upon Abram. Tapos sabi niya dito, and behold, horrors and great dark spell. Then he said to Abram, no, certainly
your descendants will be strangers in a land that is not theirs. In a land that is not theirs. Ano pong land na ito? Ito po ngayon yung Israel, yung Kanaan. Pangako ng Diyos sa mga Israelita. Pinangako po ng Panginoon ang magkakaroon ng lupain ang mga descendants po ni Abraham kasi galing yan sa sila ay galing yan sa mga wala silang lupain mga Hudyo. Okay? Your descendants will be strangers in the land that is not theirs and will serve them, they will afflict them for 100 years. Ang nangyari po ito sinasabi po dito sa Genesis 15 si Moses po ay ipinanganak at nais ng paraw patayin lahat ng batang lalaki. 'Di ba? Yung nanay po ni Moses pinaanod siya sa Nile River, 'di ba? Natagpuan siya ng prinsesa na anak ng parao. Ang nangyari, 'di ba? Nalaman ni Moses na siya ay Hudyo Meron siyang damdamin na iligtas niya ang pagkaalipin ng mga Israelita doon po sa parao, sa Pero, 'di ba, sa Egypt. Kaya sabi dito, for 400 years sila po yung naging alipin ng mga Hudyo. And sabi dito, so sila po ay inalis ng Panginoon sa pagkakabihag, sabi dito, tapos dinala siya doon sa Kanaan, yung lupain na pinagdalan siya, yung a land of milk and honey. Pinalayas ng Panginoon, sabi niya, paalisin mo ang lahat ng mga Canaanites doon. Patayin mo sila. Kasi yung gawa po ng mga nananarahan sa Kanaan, ang ginagawa po nila dito, marami po silang ginagawang kasuklam-suklam sa Diyos Ano po yun? Tingnan po natin. Ito po, no? Yung Canaanites, sabi ng Panginoon, God commanded the Israelites to exterminate entire groups of people, women, children included. Bakit pinapatay ng Panginoon ang mga naninirahan sa Kanaan? Bakit po kaya? Okay? Ano pong ginagawa ng mga tao doon? Ito po, no? Let's go to Leviticus 18, verse 24, Brother Ronald. Tingnan po natin to. Malalaman natin ngayon, I have given you. Okay. Leviticus 18, verse 24. Do not defile yourselves with any of these things. Ano yung things na yon? Okay? 24 to 27. For by all these the nations are defiled, which I am casting out before you, for the land is defiled. Therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Sinusuka po ang mga nananarahan sa Kanaan. You shall therefore keep my statutes and my judgment, and shall not commit any of these abominations, either of any of your own nation or any stranger who dwells among you. Na-defile po sila Okay? Ang 27, no? Ayun, no? Anong ginagawa nila dito? Ang sabi nila, Leviticus 18. I want you to just check dito sa Leviticus 18. Yun ang kaya talaga pinapatay ng Panginoon sapagkat ang ginagawa kasuklam-suklam Ito po Let me go to that, no? Get careful tayo dito. Leviticus. Ito po sa Leviticus 18. 20 17, brother, ito. You shall not, ito tama na yan, Ronald. You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter. Ibig sabihin nito, wag ka makipag-sex
dun sa babae at sa anak niya. Di ba? Pinagbabawal ng Diyos yan. Nor shall you take her son's daughter or her daughter's daughter. Huwag mong sipingan ang kanyang anak na babae o kaya yung anak na babae, anak-anak niya, to uncover her nakedness. Okay? They are near of kin to her. Ibig sabihin, mga malapit na mga kamag-anak mo yan. It is wickedness. Nor shall you take a woman as a rival to her sister. Hindi pwedeng yung kapatid kukunin mo, rival mo, to uncover nakedness while the other is alive, no? Gusto mo, dalawang asawa mo kagad. You shall not approach a woman to uncover her nakedness as long as she is in her customary impurity. Kapag siya po ay merong tawag dito, yung kanyang nag-ano siya, nagme-mens. Moreover, you shall not lie carnally with your neighbor's wife. Wag kang makipagsiping sa di mo asawa, to defile yourself. And you shall not let her any of your descendants pass through the fire. Ito. And you shall not let any of your descendants pass through the fire. Tumulek. Yung ginagawa po ng mga tao sa Kanaan, nakikipagsiping sila sa mga kanilang mga relatives, kinukuha nila ang mga anak na babae, pati nanay, sinisipingan nila, at kahit na sila yung kapatid o kamag-anak, ginagawa nila, and you shall not let any of your descendants pass through the fire. Ngayon, pag nanganak yung mga sinipingan nila, yung mga anak, tinatawag po nila sa fire. May estatwa po si Molech doon, parang malaking Buddha, nakaganon yung kamay niya, ilalagay nila yung bata doon sa kamay ni Molech, tapos sisigaan niya ngayon yung apoy, para linilitsyon yung mga bata, sacrifice yung mga bata. Yan po ginawa ng mga Hamas ng kanilang sinalakay ng Israel, di po ba? Kanilang pinugutan ng ulo mga bata. Kaya sabi nila, ayon sa ginagawa sa Kanaan, na sila po ay naghahandog ng mga bata sa kanilang Diyos-Diyosan, yung demonyo na Diyos na si Molech. Nakuha po ninyo? You shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech. Okay? Nor shall you profane the name of your God. No? Okay? Sinasacrifice po nila yung mga bata. I am the Lord your God. You shall not lie with the male as with the woman. Yung mga bakla, ayan no? Ginagawa po ng Kanaan yan. Bakla sa bakla, tomboy sa tomboy. It is an abomination. Nor shall you make with any animal. Nakikipagsipin sa mga hayop to defile yourself with it. Nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Do not defile yourself with any of these things, for all these nations are defiled, which I'm casting out before you. For the land is defiled, therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Kita nyo? Kaya sabi ng Panginoon sa mga Israelita, paalisin nyo lahat sila, sapagkat dinidefile nila ang bansang Kanaan. Sapagkat doon po nagpunta ang mga Hudyo nang sila po ay umalis galing sa Pero sa Egypt, at doon sila the land of milk and honey, pero yung Kanaan po ay punong-puno ng mga evil works. Naghahandog ng mga bata sa apoy, sinisipingan ng kanilang mga pamilya, kinukuha mga babae at lalaki, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ano pa ginagawa nila? Ang sabi po dito na brutal and wicked culture. Okay? Incest. Ano ba yung incest? Yung anak sinisipingan mo, o yung kapatid, o yung ina mo, child sacrifice, inahandog kay Molech. Homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Bestiality, ibig sabihin nagkipagsiping sa mga hayop. All this were practiced by the people of Canaan. God had given the Canaanites people over 400 years to repent. Genesis 15:13-16. Napakabait pa ng Panginoon eh. Let's go to Genesis 15 verse 13-16, Ronald. Genesis 15:13-16. Para malaman natin na ito talagang ito sinabi ng Panginoon. 13, 15. Po. Then, now as for you, sabi dito, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. Yan po, no? Sinabi niya. But in the 40th they shall return here, for the iniquity of Amalek is not yet complete. Ibig sabihin nito,
gumawa sila ng mga ah, ah, 400 years. Let's go to that. Hanggang 16, wala? Di sinabi, no? Fourth generation, no? But in the fourth generation, 400 years, they shall return here. For the iniquity of the Amorites is not yet complete. Kahit binigyan na po sila ng Panginoon ng 400 years to repent, judgment day came. Ang ginawa ng Panginoon, He used the Israelites to destroy the Canaanites as a means of God's instrument. Yan, no? Yan po, no? Maliwanag po yan. Ang Diyos, ibigyan ka ng tama. You have to repent. They know, nandun naman ang awa ng Panginoon. Pero what are they doing? They continue to really, kaya nga ang ginagawa po ngayon yan sa Israel, yung Israel po, binigay ng Diyos yan sa mga Israelita. Okay? Sa Genesis 12. Pakita natin, Ronald, sa Genesis 12 po, verse 1. Now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Ito mo? Ano pong land ito? Yung land po ng Canaan. Kanaan. I will make you a great nation. I will bless you. Make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who bless you. Curse whom curse you. And all the families of the earth shall be blessed. Kita mo? Ibig sabihin nito, talagang ang Israel, binigay po ng Panginoon Diyos yan sa mga Israelita. Let's go to that. No? At makikita mo rito na let me go to that. No? Kung paano po binigay, no? Genesis 13:15, Brother Ronald. (13:15). Okay, 15. Okay. For all the land which you see, I give it to you and your descendants forever. And I will make your descendants as the dust of the earth. So if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Ibinigay po yan eh. Bakit po binigay ang land of Canaan o ang pangalan na yun ay Israel? Because Canaan is Israel eh. From the etymology no? Ibig sabihin nito, dahil ang Israel gagamitin po yan to reveal the redemptive salvation ng Panginoon. Doon manggagaling ang Panginoong Hesus. Doon manggagaling ang mga early church fathers. Sila Peter, ang mga apostol, ang mga propeta. Kaya blessed po ang land of Israel. Meaning, it is the God's purpose na ang lahat ng makakabatid nito at papanalangin ang Israel, no? Na ilabas ng Panginoon Messianic Jew, pagpapalain po ng Panginoon Diyos. Kaya sabi dito, it was a specific land, an actual property, made dimensions specified in Genesis 15, Genesis 13. God gives Abraham all the land that he can see, and the gift is declared to be forever. God will not fail from His promises to the Israelites. Kaya ang nangyari ngayon, pinag-agawan niyan, ang talagang may-ari niyan, talaga, ang mga Israelita. Kaya mga Hamas na yan ang mga Canaanites. Yan ang mga tinatawag na Philistines. Yung Gaza, diyan ang galing si Goliath, ng pinatay po ni David, di ba? So if we look at the history, makikita mo, pinaglalaban ng mga Israelita ngayon, ang lupa ay binigay sa kanila ng Panginoon sapagkat diyan po manggagaling ngayon ang talagang mga Hebrew people who will defend the land that was given to them by their forefathers, by God Himself. Okay. Balik po tayo sa outline, Brother Ronald. Ngayon, so gumawa pa ng covenant. Yung covenant na yan, ginawa kay Abraham para sa atin yan. To call a special people for himself. Nabasa natin Genesis 17. A blessing and redemption to all God's people on earth. Ibig sabihin, through the covenant na ginawa kay Abraham, nagpatuloy kay Isaac, ginawa kay Jacob, ginawa rin kay David, and the new covenant ngayon sa Panginoong Hesus, talagang pagpapala ang covenant na yan na ating ngayon pinag-aaralan,
Kaya the promise of land and property. Ngayon, yung land nito in the physical sense, talagang binigay kay Abraham. Pero in the spiritual sense, yung land nito ay patungkol po sa New Jerusalem. Yan po na ang bagong lupa at ang bagong langit. Doon tayo maninirahan ngayon. Dahil ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng special people, to call a special people for Himself. Okay, ano? Special people. Sino yun? Yung mga born again. Ha? And then to cleanse the nations of idolatry and evil practices. Yun po yung ginawa ng mga Hamas. Sinalakay nila ang Israel ng patalikod. Anong ginawa nila? Pinatay nila yung mga bata, pinugutan ng ulo, sacrifice nila yan. Sapagkat pagka pinatay nila mga batang maliliit, sabihin nila, it is a sacrifice to our God. Sino ang Diyos nila? Demonyo. Ha? Pinatay nila yung mga batang mga teenager, hinagisan ng granada. Yung mga elderly, kinaladkad nila. Ano pa ginawa nila? Hinubaran nila sa public, dinisplay nila yung mga babae. Renape nila yung mga babae. Ano pang ginawa nila? Pinagbabaril nila lahat. Yan ang tinatawag na to cleanse the nations of idolatry and evil practices. God alone is sovereign over all of life. Amen to that. Wala na po akong dadagdag dito. Dinagdag ko lang po yung nangyayari sa atin ngayon. Ang mga sabi ko lamang dito, kung meron po kayong mga katanungan, then yan, si Dari, nandiyan pala si Brother Dari. Okay, so may mga katanungan ba kayo? Dari? Wala pa, Pastor. Kanig lang. Okay, alam niyo na po ang maliban na ipanganak kang muli, hindi ka makarating ng langit. Ang ginawa kay Abraham, pero pinalayas po ang ginawa ng mga Hamas ngayon. Ito po yung mga pinapalayas. Doon po sa Gaza. Alam mo yung sa Israel may nakalagay ng Gaza. Yung Gaza po, diyan ang galing si Goliath. Diyan pinatay ni David si Goliath. Kaya ngayon, yung lahi na Goliath, nariyan pa. Kaya makikita mo yung mga, ayaw ko man sabihin, andyan yung mga Hamas. Yan ang mga pinalayas ng Panginoon. Sinabi niya rito, pinalayas niya. Ang dami niyang pinaalis. Titingnan ko sa report ko, no? Sometimes, ito sabi niya rito sa Deuteronomy 20, no? Sabi niya rito, God commanded the Israelites, the Lord your God is giving you as an inheritance, all the cities of the nation. Do not leave alive anything that breathes. Patayin lahat. Ba't sinabi na patayin lahat? Completely destroy them. Sabi sa Deuteronomy 20, the Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, the Lord your God commanded you. Ganoon din sa Amalekites, sa 1 Samuel. Pinapatay niya lahat sapagkat napakasama. Napakasama ng mga ginagawa nila. Kaya nga, at least alam natin ngayon na ang ginagawa niya talaga ay talagang sobra na. Nandun yung mga bakla, nandun yung mga tomboy, naroon yung mga ino-offer nila yung mga batang maliliit kay Molech, nandiyan yung mga tinatawag na lang incest, nandiyan yung mga talagang nasa Bible lahat yan eh. Kaya nga po tayo ay nagpapasalamat, nalaman natin yan, no? Now, hindi naman lahat ng tao doon ay masama. Pero may mga naniniwala pa rin sa Panginoon na Canaanite, maging si Rahab. It was a Canaanite pero prostitute. Nang dumating yung spy, tinulungan niya, naligtas siya. Alam mo, ang Diyos, ganun siya eh. No? Ganun siya na nagmamahal siya. Kaya lamang ang mga 400 years hindi nagbago. 4 generations hindi nagbago ang mga kaninas nito. Kaya pinapatay lahat sila ng Panginoon. Walisin lahat sila. Kaya nga ang Hamas ngayon, tanggalin ng Israel lahat siya. Alam ko na talagang ginagawa nila. Tignan mo? At may tanong boba kayo. Magtanong naman kayo para ako yun. Okay? Seni, may tanong ka po? Wala na. Okay. O sige, magtapos na po tayo. Brother Ronald, sino kaya gawin natin Sister Emer, kayo po kaya manalangin ng pagkatapos po ngayon natin sa ating pag-aaral. At nais kong kayo naman po manalangin kung ano lagi sa inyo ng Panginoon. Sige po. Sister Emer. Si Brother Boy na lang po. Sino po? Si Brother Amos. Opo. Brother Amos, kayo po daw ang hiniling, kayo ang father eh. Sige nga po.
Yeah. Praise Him. But you are the King of Kings, the Lord of Lords. Dan lahat ay tinawag mo kami ng pagkakataon. Salamat po sa pagtawag mo sa bawat isa. Higit sa lahat ay sa akin. Mga anak, na binigyan mo ng pagkakataon. Ituloy ang ilang. Nilat mo kami sa pagkakataon. Tapos kami magiging sa iyo at lahat ay pinag-ibig. Hinihiling ko lang po sa pagkakataon. Ay kami sa bawat isa sa amin. Kung kami ay hindi maligaw ng landas. Kalaw mo na sana, Panginoon, ay pumula ng sentro ng aming sana, Panginoon, ay lagi pababaan yan. Amen and amen. Salamat po, Brother Amos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At see you sa Sunday worship natin. Thank you and Okay. God bless you all. Good night, Pastor. Thank you. Night, Pastor. Okay, bye-bye. Oh, thank you. Opo, thank you po. Thank you. Goodbye. Good night. Night, Pastor. Night po. Dari.